Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw mga kaagapay, November 1, 2022, araw ng Martes. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito dahil ngayon po ay holiday at marami sa inyo nasa mga lugar ng kung saan doon nakahimlay ang inyong mga parents o kapatid. Ano man ho ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, bumabati po kami ng isang magandang araw. Lalo na sa ating mga kaagapay na nasa ibang bansa. At siyempre ang programang ito ay sa pakipagtulungan ng Global Filipino Movement Foundation Incorporated para po ito sa napapanahong impormasyon, makabuluhang payo para sa ating mga overseas Filipino workers. Bumabati na rin tayo ng magandang umaga sa DZMR Santiago, Isabela at ganoon na rin ang mga manggagawa natin, ang station manager, Mr. Ted Dolohan, production staff, Janina Beer, mga production tech, Val Marcelino at Jaya Bagulyado. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan, mga kapatid. At syempre sa umagang ito, narito pa rin kasama natin, walang bakasyon, Pastor Rene Pintoy. Siya na rin magpapakilala sa ating magiting na abogado ng bayan, Attorney Cao. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. At ito ang programang Serbisyong OFW. At araw-araw nyo nga po itong mapapanood or mapapakinig kung kayo nakikinig sa radyo. Siyempre, kung kayo po ay naka-Facebook, sabayang oras nyo rin po na mapapanood ang Serbisyong OFW sa Facebook page ng The Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Kaya patuloy pa rin po kaming lumalambing sa inyo na sana naman po kayo po ay manood, makisama sa aming discussion, mag-chat, magbigay ng komento o magtanong at sisikapin po namin kayong sagutin sa abot ng aming makakaya. At syempre naman, para sa ating regular na roll call, Pastor ni Kaloy Cao Jr. Good morning po, Pastor ni. Morning, Attorney Cao. Good morning po, Pastor Joe. Good morning, Pastor Rene. At lagi nating sinasabi po, yung Powerfully Anointed program opening. Sagot po yan ni Pastor Joe Piasong. Ang lambing, at bagay na naman, kahit na panahon ng undas. Bagay na bagay po, ang lambing na yan, sa magitan po ni Pastor Rene Butsoy. Wala kaming klase ngayon sa PUP College of Law. Checking. Pero dito po sa Serbisyong OFW, meron pa rin tayong attendance checking. Andiyan mo po, bagay na bagay po sa akin yan. Kasi po 222. Imagine po niyo yan, sa buong sandaigdigan, sa buong planetang Earth, Imagine po ninyo yan. 222 na mga bansa at mga territories all over the world. May presensya ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Imagine niyo rin po, 7,641 na mga isla po tayo. 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, 42,046 na mga barangays na kung saan po ay nakakalat at nakaabang ang ating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig at mga kaagapay. Pastor Joe, Pastor Rene, one more time. Present pa rin kahit Holy Week. Kahit November 1 pala. Tayo hindi pwedeng mawala sapagkat lagi-lagi at timely.
At siyempre sa araw na ito at hindi nawawala ang salita ng Diyos na siyang pangunahing gabay ng ating buhay. Walang iba kundi ibibigay ng ating partner, Pastor Rene Bunsoy. At ang gabay mula sa salita ng Diyos ay nahango po sa ating Holy Bible sa Psalms chapter 118 verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Ulitin ko po. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Alam niyo po, kung minsan, hindi natin makakaila that once upon a time, we have been cheated on or kumbaga may nangako sa atin ay pagkatapos ay napako. At masakit, ano po, na napangakuan ka na hindi naman tinupad. No, halimbawa na lang, may nangako sa iyo na o may nangutang bigla at sinabi niya, babayaran ko agad. At pag mula noon ay hindi na po siya nagpakita sa inyo. But napakasakit po noon. Yung feeling of being cheated is something that kung minsan ay matagal nating iniinda at nararamdaman at minsan nakakagalit, nakaka-disappoint at lalo kung hindi na nagpakita ang taong yon. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, if you are feeling cheated or if you feel betrayed by man, remember this. Ang sabi nga ng Panginoon, you take refuge. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Bakit nga po? Kasi po ang Diyos at ang kanyang salita ay trustworthy. He is the most trustworthy person or God that we can call on at hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo dadayain. Anumang salitang binitawan niya ay pinaninindigan niya at ito po ay tinutotoo niya. Kanya nga po, pagka sinabi niyang, I will never leave you, I will never forsake you. Yun po ang totoo. Pwede po tayong magbigay ng ating buong tiwala sa Kanya nang walang alinlangan dahil hindi nga niya po tayo bibiguin, hindi niya tayo dadayain. Kung anong sinabi niya, siya niyang tutuparin. At nawa, ito ay nakapagbigay ng encouragement po sa inyo. Meron man kayong feeling of being cheated, I pray na sa magitan ng maikling salita na ito, na admonition na ito, ay maging encouragement sa inyo. Mga partner, baka meron kayong maidadagdag. Ako in reverse partner o parang opposite, kalimitan tayo ang nag-cheat sa Diyos. Tayo ang nangangako sa Diyos. Tapos nasasaktan ng Diyos doon. Sapagkat ang Diyos ay may damdamin, may puso. Kaya nga sabi ng Bible, love the Lord with all your heart. Ibig sabihin, damang-daman niya kung tayo nagmamahal at damang-daman din niya kung tayo nanloloko, nangangako tayo sa Kanya na hindi natin ginagawa. The same, kapag ginawa sa atin ng tao yon, masakit din. Pero remember, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay pag nangako, tutuparin niya, hindi siya, sabi nga ng Galatians chapter 6, do not be deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, he shall reap. So ang sinasabi doon, ang Diyos ay hindi napabibiro. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pag hindi niya sinabi yon. Yon. So yun ang lesson, reflection ko dyan. Mapagkakatiwalaan ang kanyang salita na ating pinanghahawakan. Ako naman po ang dadagdag ko dyan, parang Bible trivia. Parang Bible trivia. Bagamat hindi trivia ito, dahil napakahalaga po nito. Kung bagay, ini-invite ko lamang po, ina-attract ko lang yung attention ng ating mga tagapakinig, tagapanood, mga taga-subaybay. Alam po ba ninyo, ang sabi po ng mga nagre-research, talagang mukhang binilang nila yung mga chapters at saka mga talata sa banal na kasulatan. Ito daw po ang pinakasentro ng Biblia. Kung uugatin mo mula sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Revelation chapter 22 verse 21, ito daw po ang mga awit, Psalm chapter 118 verse 8
ang mismong pinakasentro ng Biblia. Ano ho? Whether in a physical sense, kasi nga po, kung susukatin mo yung mga chapters sa mga talata, ano, mga verses, not only that, and more importantly, abay, yung pong spiritual and absolute spiritual truth, ano, ito po ang sentro talaga ng buong salita ng Diyos. It is better to take refuge in the Lord than to trust in men. Hindi po ba? Yan ang talaga sentro ng salita ng Diyos. Kaya people may disappoint us, ano? But the Lord, nakalagay po sa Bible yan, the Lord shall never disappoint us. At yan po ang ating tagubilin sa ating mga OFWs and their families, lalong-lalo na tagubilin po sa lahat. Yes, Pastor Joe, Pastor Romel. Amen. Amen, amen. At siguro manalangin na tayo. Panginoon, kami po ay nagagalak dahil in spite of disappointments, dahil kami po ay nadaya or napangakuan na hindi natupad, we take refuge and encouragement sa inyo pong salita na kayo mismo ay ang aming pwedeng pagkatiwalaan. Kanya nga po, patuloy kaming nananalangin na ang salita mo ang siyang aming maging gabay sa araw-araw at para sa aming buong buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. 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 Okay, partner. Martes ngayon, di ba? So, Martes at holiday, walang mga pasok. tama. Mga kababayan, nasa iba't-ibang lugar. I hope kayo ay nakatutok pa rin at isasama nyo kami kung saan ba kayo naroon. Buksan nyo ang inyong mga cellphone. Samahan kami at baka ito yung mga tanong mo na ito rin ang katanungan mo na magandang masagot ngayon. So, ibibigay po ng ating partner, Pastor Rene, siya ang babasa at pagtutulong-tulungan po naming tatlo. Ay nakakasiguro ako na mga partner ay dala-dala po nila yung kanilang mga transistor radio sa sementeryo na kung saan sila ay nagkatipon-tipon. Alam mo, partner, attorney ka, parang reunion daw ito eh. Ito bagong lugar ng reunion eh. Yung November 1. Kasi long weekend ngayon, nauwi. Parang Pasko't bagong taon, ano, di ba? Nauwi sila. Totoo. At doon nagkakasama-sama yung mga magpipinsan, kamag-anak, na hindi nagkikita doon sa puntod. Kaya magandang pagkakataon ng pagsasama-sama. Oo, Kaya lamang po tagubilin pa rin ng Department of Health at saka ng mga LGUs po natin, ano ho, ay tagubilin din namin. Maingat pa rin po tayo meron pa rin dapat physical distancing, maglagay pa rin kayo ng ng face mask. Opo, kasi sa dami po ng tao, mag-ingat pa rin po tayo. Napapansin din natin yan, ano, tama yung paalala ni Pastor ni social distancing, maglagay ng face mask, palagi maghugas, magdala ng alcohol, palagi pong mag-sanitize para po maiwasan natin ang pagkakahawa-hawa. Ayan. Ito na nga po ang mga questions na ipinadala ninyo. Ay sana nga po ito po ay yung mga kasagutan namin maging sufficient para sa inyong kagalakan. At ito nga yung una nating katanungan. Ready na ba kayo mga ka-partner? Amen. Yan. By God's surpassing grace. Amen. Ito po unang question. Magandang araw po, serbisyong OFW. Ako po ay isang OFW since 2015. Ngayon po ay nakita ko ang aking kontrata sa aking amo na ang dapat palang o dapat nilang ipasahod sa akin ay 160 Omani Riyal. Pero po ang buong akala ko po ay 90 Riyal lamang. Since ganito po ang nangyari sa loob ng ilang taon, mababawi ko pa po ba ang kulang nilang pasahod sa akin? Thank you po. Opo, yung kagad ang tanong, sagot po natin dyan. Opo, kailan kaya nag-end yun? No? Kasi may prescriptive period eh. Kailan kaya nag-end yung kanyang kontrata na yun? Ano? Ito ang sinabi niya ay since 2015. Hindi ko namang alam kung same amo ba siya since 2015. Kung hanggang kailan. Wala pong sinabi dito. Yun nga lamang po, kinakailangan pasok pa rin doon sa prescriptive period. Ano?
Yung po yung sabi ng prescriptive period, may 3 taon po yan sa mga money claims na ganyan. Pagka po kasi beyond that period ay napapaso po napapaso. Bagamat sa experiences on the ground ni Pastor Joe at saka po ni Pastor Rene, sa kanilang pakikipag-ugnayan, lalong-lalo sa conciliation unit, tsaka sa legal assistance division po ng POEA, meron yatang creative approach na ginagamit dyan, yung mga abogado sa POEA, na ngayon ay Department of Migrant Workers na. Pero assuming po, napasok pa rin doon sa prescriptive period na sa loob ng 3 taon from the time the cause of action has arisen, pwede po. Imagine, nakalagay sa kontrata, ganun Pagkatapos binawasan, hindi binigay po sa inyo, entitled po kayo dyan, money claims pa. Meron pa po meron pa pong legal interest na applicable dyan. Yun po, as a general rule, yun po ang ating kagyat na sagot po dyan. Kaya lang, siyempre, may mga ramifications po yan. May mga detalye na hindi po saklaw nitong ating preliminary answer na ito. But generally, yun po ang ating sagot dyan. Sana pasok doon sa prescriptive period. Meron po akong follow-up na tanong dyan, Pastor D. Halimbawa po, kung halimbawang 2015 ay naroon na siya, same amo, hanggang ngayon, at doon niya na-discover na dapat pala 160 instead of 90 Omani Real. Naka-employ pa siya the same employer. Pwede niya pa po bang habulin yon? Absolutely yes. Yan talaga. Absolutely yes po yan. Kasi talagang pasok na pasok doon sa prescriptive period of 3 years po yan. Pasok po yan. Yes, Pastor Joe, baka meron kayong on the ground experiences niyan. Opo. Ang laki din kasi lumalabas na 70 Omani Real, partner. Halos kalahati Dinaya siya ng 70. Hindi ko lang alam kung saan galing yung kanyang alam na 60 lamang o 90 lamang. Maganda ang lesson dyan, partner, attorney ka, yung titingnan yung kontrata. Babasahin. Babasahin niyo po yung kontrata kasi doon kung pagbabasihan, kahit sabihin mong baguhin pa niya doon sa abroad, kahit magpapirma siya ng bagong kontrata roon, ang basihan ng inyong pinagkasunduan na verified ng Polo at biniginisyuhan ka sa POEA ng clearance, yung nakalagay sa kontrata na 160. So, yun, mga ganon. Pangalawa, meron po, kung sabi nga ni Attorney Kao, kung talagang pasok pa doon sa prescribed period na 3 taon, pwede pang habulin. Ngayon, kasi binabanggit niya partner, since 2015. Since 2015. So, sa akin, basa dyan, parang nandito na siya. Nandito na siya. Ngayon, yung sa senaryo na sinasabi mo na maaaring nandun pa siya na 2015 hanggang kasalukuyan, pasok na pasok. Pasok na pasok. So, alin man doon, mas maganda magkaroon na, kung kayo po ito, maganda po ma-clarify natin, malaman pa natin kung alin ba, nandoon ka pa ba o narito ka na since 2015. Ayan, para eksakto yung ating pong sagot. Magandang mga kasagutan. Kaya siguro paalala po natin, palagi ang i-check o babasahin ng mabuti ang inyo pong contract para malaman po ninyo magkano nga po ba ang inyong dapat matanggap. Ayan. Ito po ang pangalawang katanungan at ang sabi niya po ay good morning regarding po sa WAP calamity assistance. Hindi ko alam kung ano itong WAP calamity na ito. Bakit po active OFW lang ang pwedeng maka-avail? Sila nga po ang may work po. Kami po ay non-active na. Ay wala po bang karapatan sa naturang assistance? Ako po ay matagal ding nag-contribute sa OWA nung active OFW po ako noon. Ngayon po ay non-active. Makakatanggap pa po ba ako nito? Thank you po. Ako na siguro sasagot. OWA extension ang sasagot niya. Tayo ng sweldo dyan, Attorney Kao. Hindi naman nag-a-apply ng regular. Naisip ko nga yung WAC hindi ko alam kung tama yung ito ay tungkol sa
calamity. No? Kapag ang isang lugar ay diniklara halimbawa ng state of calamity ng national, tapos automatic kinakopy yan ng munisipyo o city at magde-declare din sila ng city-state calamity. So may resolution. So yun ay start na pwedeng gamitin na ng OWA para magbigay ng assistance doon sa mga OFW na naroon na o pamilya ng OFW partner. Ito ang dapat ay ang qualifier dito ay active OFW. Ay nangyari ang partner San Mateo, Montalban, Marikina na mga natulungan natin through OWA. Binibigay po yan. Ngayon kasi ni-standardize nila, pare-pareho na partner, 3,000 na pare-pareho. Dati, mga bigas, mga gatas, sukal. So, standard sa lahat ng region, 3,000 ang binibigay ng OWA na standard na assistance para sa mga calamity o affected OFW or family ng OFW na active ang status sa kanilang membership. So, yun ang kaya lang ang sinasabi niya partner ay bakit aktibo lang? Bakit aktibo nga lang? Aba, hindi ko po masagot kasi po hindi na ako OWA ngayon. Sa OWA lang po pasagutin. Siguro ang nila dyan ay mga active paying member partner. Active paying part yun ng member. Kanilang benefits na ibinibigay. Kasi nga naman, kung when you say non-active na, that means hindi na siya umalis na abroad. Or nandoon pero hindi nagbayad. O hindi nag-renew ng kanyang OWA membership. So, gayon pa man, ang kasagutan po ng ating butihing Pastor Joe Biaso ay pag active lamang po ay makakatanggap ng calamity assistance. Kaya wag kayong pagka nagtapos yung 2 years, mag-member po ulit kahit naroon kayo o nakabakasyon, magbayad po. Naman nga partner Pastor Niti po ba? Kahit naman hindi ka umuwi dito, pwede ka naman magbayad or doon sa bansa kung saan ka naroon, di po ba? Tama. Actually, sinasabi ng mga OFW, attorney ka partner na, hindi ho kasi ako umuwi Di ba? Yan ang ginagawa ko. Correct. Hindi po kasi ako umuwi. Yun nga po mas malapit po kayo doon sa ating mga polo para magbayad po sa ating embahada, para magbayad ng inyong OWA membership. Ngayon mataas ngayon partner, nasa 1,400 plus 1,400, yung $25. Pero alinman, for your protection po yan, insurance din po yan, maraming benepisyo po yan, yung $25 na binabayan nyo. Ayan. Pwede po. Normally po, pagka ganyan, kailangan nag-active status. Ano po yan normal lang po yan. Yan po ang general rule. Maski nga po sa subdivision di po ba? Mayroong membership dues dyan ng mga homeowners. Sa mga, halimbawa po, professional groups, kami sa Integrated Bar of the Philippines, meron kaming membership dues, KBP. Opo, ganyan po. KBP, sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas. Meron din po mga ganyan. Dapat active ang iyong membership status. Unawain nyo lamang po. Ganun lamang po yun. Siyempre naman po. Yes, Pastor Joe, Pastor Ronel. Yan, ako naman maglalambing po sa inyo. Yan. Lalambingin ko po kayo ng konti. Huwag kayong magagalit. Aming mga OFWs. Alamin naman po ninyo yung mga dapat nyo pong mga ganitong karapatan or parang sa inyong mga benepisyo ay para po sa mga kapanahon ng kailangan nyo ng OWA benefits ay matatanggap ninyo. Hindi po kayo feeling left out. At hindi kayo mahihindian ng OWA. Hindi kayo mahihindian. Lahat ng benefits, I assure you, you can avail of kung kayo po ay magre-renew palagi yan. Saan man kayo naroon, dyan sa bansang kung saan kayo nagtatrabaho o kaya nandito sa Pinas, nagbabakasyon, ay lambingin po namin kayo ng konti. Kayo po naman
maging consistent dito. At sigurado yan, makatatanggap nyo po yung benefits na yan. Kasi kahit na magalit partner sila sa OWA, bound lang din sila sa program and service. Oo, tama hindi sila pwedeng naaawa kasi ang OWA sa akin, kaya baka pwedeng bigyan ako. Hindi po. Ang OWA po nasa program and services lang po inside their programs. So kung wala po doon, ay hindi po nila ibibigay yun dahil ma-audit sila partner. Tama po. Kahit ang administrator hindi pwede, personal pwede siya magbigay, pero yung wala sa programa, personal niya yon. Pero kung active ka, abay, obligado ang OWA na bayaran ka doon sa nakalagay sa programa. Ayan. Alright. Ako naman, may dagdag ko po dyan, yun po ang lambing ni Pastor Rene Bonsoy na hindi nyo dapat na pahindian. Yan. Ayan. O to, pangatlong katanungan, mga kapartner. Magandang umaga. 5 taon na po ako sa aking employer sa Riyadh. At sa loob ng 5 taon na ito, ay hindi ko pa naranasan magkaroon ng leave upang makauwi ng Pilipinas. Tanong ko lang po, kung sa kanila sakaling magsusumbong po ako, saan po ako pupunta? Thank you po. Attorney Kao, kayo po muna. Abay, siyempre po meron kayong kontrata dyan. Ano po? Halimbawa, yung original contract. Siyempre, for the most part po, yung standard overseas employment contract, 2 taon po yan. 2 taon po yan. Lalong-lalo na sa ating mga household service workers, assuming na household service worker po kayo. So 2 taon po yan. Ngayon, kapag po nag-lapse na yan, tapos na yan, actually, na-extend po yan. Pero kinakailangan yung extension upon the mutual agreement of the parties. Sino po ang parties dito? Yung foreign employer at saka po kayo bilang worker, bilang household service worker. Ano po? Ngayon, hindi kayo pwedeng pilitin dyan kapag ayaw ninyo tapos sapilitan. Hindi po pwede yan. Involuntary servitude na po yan. Pero kapag po pumayag naman kayo, bagamat ang payo po lagi ni Pastor Joe, Pastor Rene, payo ko po, kung i-extend po, ay kinakailangan po, din yan. Nakasulat din po yan, pirmado rin po yan, at paalam din po sa ating gobyerno, na ni-renew yan, o kaya in-extend, kapag po ganun, siyempre may pagpayag po kayo, bound din po kayo dun sa renewal na yon o kaya dun sa extension na iyon. Ngayon gusto nyo magbakasyon, nakausapin nyo, bukong ako maglalambing dito, Pastor Rene. Tinangko nga kung bagay sa akin. Kausapin nyo po yung inyong foreign employer. Nabot na po kayo ng kung ilang taon nga po. Paliwanag nyo sa kanya na may pamilya din siya. Tao rin po yan Nilikha din po ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat siya. Po? At meron din pong kapasidad dyan mula sa Panginoon na yan maging mabait. Paliwanag po ninyo na may pamilya din kayo na gusto nyo madalaw naman. At for all you know, baka po pumayag naman yan. At dapat naman papayag siya. Ngayon kung ayaw, huwag na kayong papayag doon sa extension. Para naman makauwi na kayo. Yun po, hindi kayo pwedeng sapilitan. Pagtatrabahuin kayo, ayaw nyo na. Hindi naman po pwede yan. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Pastor ni, bagay po. Kaya lang kanina sabi, post muna si Attorney Kao Kaya lang, akala ko hambalos na yung kasanan. Yung lambing ni Pastor ni may kasamang paninindigan. Kausapin muna. Bagay na bagay po, Pastor ni. Ang sa akin nga po dyan, siguro dadagdag ko na tanong, ay halimbawa po, nag-agree sila, hindi nga umuwi. Naka5 taon na sila dito. Technically, siya po ay dahil hindi umuwi, meron po sa kanya dapat na ibibigay na kung siya ay magbabakasyon at babalik pa, di may round trip ticket siya. At meron siyang kumbaga vacation pay na equivalent to I think 28 days. Kung yan 5 taon,
dalawa pong round trip ticket na dapat yan at saka almost 2 months of vacation pay. Tama po ba yun? Lumalabas pong ganun nga. Lumalabas pong ganun nga. Opo. Ayun. Kaya lang ang malungkot, partner at attorney ka, ay hindi nabanggit kung household service worker siya. Ito. Oo, kasi nangyayari lang yan. Presumably. Oo, nangyayari lang yung mga annual leave kapag pag mga skilled worker, mga medical worker, pero sa domestic hindi nangyayari, partner Kaya ang ginagawa ng iba, nagra-run away na lang bagamat hindi tama yon dahil para na lang makauwi. Siguro, yung binanggit ni Atty. Cao kanina, mag-decide na po kayo na hindi na mag-renew ng contract. Kasi talagang walang plano. Siguro dahil 2 taong may masasabing dahil sa pandemya, yung 2 taon, bali 3 years, pero over na rin, partner. Right. 3-5 taon na. So, ikaw na po ang mag-decide dyan. Dapat nga, meron ka pa ring ESB, pero bihira po nabibigyan ng mga domestic worker Magsasampa ka naman ng kaso pero hindi rin nangyayari. Kahit may court decision na sa kanila, hindi rin na ipapatupad. Ang dami, partner, na ganyan. Kaya mahirap. Ikaw na mag-decide, kabayan, kung ikaw uuwi, better para makasama mo rin ang pamilya. Palagay ko nakaipon ka na naman. Niisip ko yan, 2 taon, 480,000, 480,000 ba? Mahigit na 1 milyon na rin yon. Sana. Kung naipon. Sana. Kasi ang 2 taong kontrata, isang kontrata na 2 taon 480,000 sa mahal ngayon siguro nasa mga 500,000 na. So 1 million plus na. Kaya lang yun nga, sana nga naiipon. Pangalawa, mag-decide ka na lang kung uuwi para sa kawawa naman ang pamilya mo at hindi mo na uuwi. Partner, sagutin natin saan daw magsusumbong at saan pupunta. Ayun. Ay, siyempre, ang pinakamalapit na Pilipinas na naandoon. Sa ating embahada. Polo muna. Sa Polo, Philippine Overseas Labor Office o Migrant Workers Office. Doon direkta kang magsumbong. Wag ho muna magle-labor. Wag ka muna mag-labor doon. Hanggang mas magtatagal ka po dyan. Ang unahin mo, Polo natin. Get the advice sa Polo. Kaya ang advice nila dyan, kausapin, kagaya na sinabi kanina, nilambing, kausapin ng employer. Pag hindi pumayag, ayan, Polo will advise na ipatawag yung ahensya doon, yung FRA, at ano man ang maging desisyon, sundin nyo po ang Polo. Polo po ang pupuntahan nyo. Ayan. So, and be ready always na nakatago yung inyong mga dokumento stating yung saan kayong, sino yung employer, saan ang address, sino yung agency ninyo para hingin man sa inyo ng Polo ay maipoproduce nyo po agad. Yan, lambing ko na naman po yan sa inyo. Inyo pong itago ang inyong mga travel documents, yung inyong standard employment contract para po, yan din ang mga hinihinging mga information ng ating Polo OWA. Ayan, pang-apat na katanungan at di ba tayo ba time na for break, mga kasama? Mukhang dire-diretso lang tayo. Dire-diretso lang tayo. Alright, sige. Pang-apat na katanungan, hello po, isa po akong single parent na OFW noon. Halos 9 taon po ako naging aktibo sa OWA dahil po mag-isa akong kumakayod sa buhay. Naisip ko pong lumapit sa OWA para sa ibang benefits na makukuha. Ask ko lang po, kahit sa 9 taon ko, may makukuha po ba akong suporta sa OWA? Yung OWA extension na naman. Wala naman sweldo from OWA ang sasagot. Ano marinig ni Administrator Arnel Ignacio. Okay, siguro nag-iisip siya kung ano ang pwedeng makuha sa OWA bilang benepisyo. Kung tinitingnan ko diyan, partner yung kanyang 9 years mukhang hindi pa papasok doon sa OWA rebate. So siguro ang pwede niyang tingnan diyan yung pangkabuhayan, partner, pang livelihood na pinauutang ng OWA. Ito'y utang or you can join doon sa tulong puso ng mga grupo ng OFW, pero as individual pwede kang mag-apply ng livelihood sa OWA
magpo-proceed ka lang sa OWA Regional Office kung saan naroon. Tanungin mo ang available na pangkabuhayan para sa iyo, or ito na bang loan na dito na 300,000 to 2 million sa Land Bank. Ano po? So mas maganda ba i-explain po sa inyo ng ano po yan, maliwanag na maliwanag sa OWA kung saan kang naroong lugar sa pinakamalapit na OWA. Yun po ang ating tugod dyan. At kung kayo naman, kung nabanggit nga ni Pastor Joy yung tulong puso, yung tulong puso po kasi, iyan ho ay grupo. At ang usual na composition ay 80% na mga active OWA members at 20% na non-active. Kaya pasok po kayo doon. Hanap pa lang po kayo ng ganyang grupo na aktibo at nag-a-avail ng tulong puso, no? At sana nga po diyan sa inyong lugar, saan man po kayong lugar naroroon, ay makita nyo po yon. Pwede ho kayo magtanong sa amin o pwede kayong mag-message doon sa aming pong mga number na nakikita nyo po sa aming screen ngayon. Pwede rin nyo ring i-chat so that we can communicate with you kung interesado kayo doon sa tulong puso. Ayan. Alright. Susunod na katanungan, magandang araw po, dito po ako sa Kuwait. At gustong-gusto ko na po tumakas dito. Kasi dito kasi kami sinasabihan ng agency, sinungaling daw ako. Kasi paano daw nag-iba amo ko dito, kaya sobrang mababaliw na po ako. At gusto ko na po tumakas, wala ni isa po ang nasunod sa kontrata. Ultimo amo ko po at hindi daw basta-basta nagre-rescue agency hanggat hindi binubugbong at ginugutom yung walang pahinga po. Tapos, yung trato po sa'yo, masahol pa sa hayop. Bakit di nila naiintindihan, pati passport agency pa mismo nagbibigay sa employer? Naway tulungan niyo po ako, parang ma-stroke na po ako sa pagod. Yung sukang-suka na po ako minsan sa pagod. Tapos sasabihin pa ng agency, wala daw magagawa ang OWA sa pag-uwi ko. Kaya pinaghahanda ng pamilya ko ng 100,000. Ibalik daw namin lahat ng binayad ng employer. Kaya sobrang depressed na ako dito. Hoping po na matutulungan niyo po ako. Okay. Nakakalungkot, partner, itong kanyang... Medyo nakaka-stress itong problema niya ito. Kabayan, naku, nakikinig ka po ngayon. Una, hindi totoo na walang magagawang OWA sa iyong pag-uwi. Pangalawa, hindi totoo na kailangan mong magbayad ng 100,000. Hindi ho lahat totoo yan. Maring ang sinasabi yan sa iyo para i-saywar ka o panghinain ng iyong loob. Para hindi mo na ituloy. Na hindi ituloy ang pagreklamo. Ang third advice ko is patawagin, huwag kang tatakas, kabayan, huwag kang tatakas. Patawagin mo pamilya mo sa pinakamalapit na OWA or pumunta sa OWA, mag-request ng pagpapauwi. Kasi ang gusto niya na partner, ma-rescue, no? Totoo yun na hindi nire-rescue talaga ang OFW. Ang ginagawa ay pinupull out, hindi na po ginagamit yung rescue, pinupull out dahil bawal po ang polo mag-rescue. Ang ginagawa, agency, tatawagan po yung inyong ahensya, yung employer. At kung talagang ayaw mag-cooperate, that's the time, gumagawa na po sila ng paraan. Pero never na wag kang partner, sa Kuwait pa naman ito. Sa Kuwait nangyari yung pag-rescue. Oo nga, tama. Buti naalala mo yan. Iwasan po niyo yan dahil hindi po yan ang tamang solusyon. Mag-request na po ng repatriation sa One Repat Command Center. Pwede kayong tumawag. Anong numero, partner? 1348. 1348. Ayan. OWA hotline, 1348. 1348. Yan ay landline man, cellphone man, pwede pong tawagan yan at pwede kayong mag-direktang tawag para, o di kaya pumunta po kayo sa Global Filipino Movement or demiretso kayo sa Department of Migrant Workers. Pero kung pupunta kayo sa amin,
abay ganito partner personal kong sinasamahan nito pag ganito. Sinasamahan ko yan para dalhin sa repatriation, One Repat Command Center para sa pagpapauwi. Gusto namin tulungan po kayo. Pakontakin niyo po ang pamilya niyo sa amin. Kasi walang nilagay dito partner na contact, di ba? Kung sino ang tatawagan. Pero we will help you. I-assist po namin kayo para matulungan kayong may alis dyan sa employer niyo. Grabe ito. Sabi niya tapos yung trato sa'yo, masahol pa sa hayop. Hindi ko alam kung paanong treatment yan partner na masahol pa sa hayop. Dadagdagan ko lang yung sinabi mo na hindi naman talaga basta nag-rescue. Katulad na nabanggit natin kanina, I just remember that incident. That was well documented sa mga news, na kung saan nagpalabas ng video na nire-rescue yung isang ating kababayan di ba mga partner, napauwi yan Yes. Na recall yung yung bang ating ambassador? Hindi, yung mga yung staff mga staff na yan. pull out. Oo. And then at the same time, ito yung katanungan ko. Bakit kaya ganito ang mga lingwahe? Kasi hindi ito isolated Palaging ganito na ang response ng agency bakit tila baga parang tinatakot pa ang ating mga overseas Filipino workers imbes na tulungan sila at sinisingil pa o pinaghahanda pa ng kabayaran dahil babayaran. Bakit ganito, mga kapartner? Attorney Cao? Yun nga po, kinakailangan talaga ipatupad ngayon ang batas dyan. Kahapon, pagkamat holiday din kahapon, sabi po ni Pastor Joe, nagkaroon din ng talakayan tungkol dyan. Yung 11, Pastor Joe, 19 enumerated na powers and functions ng ating Department of Migrant Workers. Diyan talaga kinakailangan ma-test ngayon yan yung mga powers and functions na yan. 19 yan, enumerated. At ang nakalagay po dyan, pillar po ng Philippine foreign policy ng DFA at kaakibat dyan, intertwined dyan yung mga kapangyarihan ng Department of Migrant Workers. Diyan po papasok yung timely, responsive, and adequate na tulong sa ating mga kababayan. Nakakaano po ito, matindi po ito. Siguro dapat ito lagyan din kagad ng psychosocial services din, assistance ito, Kung maaari, kontakin ng POLO, ng Migrant Workers Office, at nang makausap ito, mabigyan ng payo to, mag-proactive na po dito yung POLO o yung labor attaché, yung Migrant Workers Office, kausapin yung foreign principal doon, yung foreign employer, para maabot nila, maabot po nila yung makakonect sila doon sa ating OFW. Kasi ang sabi niya rito, parang mababaliw na raw siya, Pastor Joe, Pastor Rene, parang bibigyan, para daw siya ma-stroke at nasusukan na daw siya sa sobrang pagod. Talaga sigurong sabi nga ni former DOLE Secretary Silvestre Bello III, ang sabi niya, yung mga Arabo yan, mga asal hayop yan, animalistic yung mga yan, yun naman quoted siya ng mainstream media, tsaka ng social media. Mukhang may katotohanan Mukhang may katotohanan. Siguro po, laki pa nito, immediate, timely na psychosocial, and then immobilize na po yung mga possible efforts to rescue our OFW in distress. Pero wag lamang pong publicize, wag lamang pong naka-media pa, social media o mainstream media para po maangkop ang kagad ng aksyon, yung agarang aksyon, itong kalagayan ng ating OFW. Yes, Pastor Rene, Pastor. Sa akin, partner, yung tinatanong mo kanina, bakit sinasabi pa dapat ng agency yun? Dapat nga hindi sinasabi yun. Hintayin daw mabugbog Hintayin daw mabugbog. Ano ba namang... Pagbabayarin pa, imagine yung emotional, mental torture sa isang OFW na talaga wala ka nang mapuntahan wala kang choice kundi ituloy ang sitwasyon mong masahol pa sa hayop ang trato at yung karamdaman niya na
sa sobrang pagod, binubugbog na, ginugutom pa at walang pahinga. Grabe na. Hindi na ito domestic work. So Ito kailangan pa ba slavery talagang na to. kailangan pa ba Slavery na po yan. Slavery na po yan. kailangan pa ba talagang magpabugbog para masabing kailangan tulungan? Kasi ang iniiwasan nila partner diyan para hindi mabawi ng employer yung binayad nila. Yun. O yun ang sagot diyan para hindi mabawi, kailangan tapusin. O di naman kaya yung 3 months probationary period, gusto nilang lampasan yon para wala nang mabawi. Pero ang advice ng maraming mga agency diyan partner, refuse to work. Yun ang malimit nilang pinapayo. Mag-refuse to work para daw mapuwersang pauwiin, which is may konting katotohanan, pero ang gawin po hindi po dapat ganoon ang ating May risk din yun. hindi yon. Opo, may risk din po yun, Pastor Joe. Kasi yung pong nirefer nyo sa akin na kaso, no? A few days ago, nagpunta po rito, no? Ganun po kasi dumating siya ron, hindi siya pinakakain, ano? Hindi siya pinakakain, ano? Walang pagkain. Ang refrigerator nakakandado, ano ho? Tinabot na ng 3 araw, hindi pa rin siya pinakakain, ano? Hindi rin pinasusweldo, anong pambibili niya ng pagkain niya, ano po? Abay, when she started refusing to work, binugbog po siya. 5 yung family household members ang pinagtulong-tulungan siya. Yung mag-asawa, yung anak, yung nanay nung yung amo niya, tsaka mga anak. 5 po pinagtulong-tulungan siya. Gulpi sarado. Kaya yun po, tinatapos ko rin yung itong position paper na pagtutulong-tulungan po natin ma-file on time sa labor arbitration. Yun po nangyari. When she started refusing to work, hindi siya pinakakain. Hindi siya pinasasahod. On the 3rd month, ayaw na niya magtrabaho. Ginulpi po. Bugbog sarado siya. Yun po ang inabot niya. Kaya ito pong mga local private recruitment agencies na ito, ng ganyang attitude, sabi ni Secretary Tots Oples sa kanila, hindi kayo pang dito, hindi kayo pwede sa ethical recruitment. Kung gusto nyo, magbasurero na lang kayo, mga garbage collection ang gawin nyo. Pambasura yung inuugali ninyo, sabing ganyan. Yes, Pastor Joe, Pastor. Tama po. At yun nga, kaya dapat may ayos yan talaga ng Department of Migrant Workers. Yung mga ganitong, dapat reorient yan, Attorney Cao. Nagtataka naman ako, lagi naman naandyan yan sa Department of Migrant Workers sa orientation. Laging ino-orient yan. Pero talagang matitigas ang ulo at ayaw sumunod. Dapat bigyan talaga ng mga sanction, blacklist, whitelist para talagang hindi na makapag-recruit. Ako, ang tawag dyan ng Biblia, mga stiff-necked Oo nga, oo. Hindi mo na babali. Pero ang karugtong ng verse na yun you will suddenly be destroyed. Without remedy. Without remedy. No? At nakakainis na nakakalungkot na ito yung mga nandidiyan pa rin. At nasa license na listahan pa rin. Kaya nga sa akin, i-activate na yung mga blacklist na yan at i-blacklist na sila lahat dyan sa mga ganyang uri na mga practice na mga recruitment agency. Wag nyo naman pong bigyan ng additional na stress, humihingi na nga ng tulong sa inyo. The most that you can do is just listen and evaluate and validate kung totoo nga na siya ay nagkakaroon ng ganun experience at wag nyo nang sabihin na kailangan pa nilang mabugbog para sila ay matulungan. At yung pamilya partner, Attorney Cao, yun yung time na kailangan yung makausap ang pamilya. Huwag yung takasan o taguan ng pamilya. Yung pamilya, eventually kapag umuwi ng Pilipinas yung OFW, rireklamo kayo, kakasuhan kayo. Kailangan nyo, ito yung panahon na kailangan tulungan nyo sila habang sila may problema. Right. Hindi yung sa pagdating ng airport, saka sasalubungin, bibigyan ng bulaklak, pakakainin. Tama-tama, number 1.
Wag ho yun. Hindi na kailangan ng OFW pagsalubong sa airport. Hindi po. Yung timely assistance na dapat yung gawin habang ang OFW nandun pa at pasasalamatan kayo nila. Kasi alam nila na ginawa nyo ang inyong magagawa, yan pa ba'y magsasampa ng kaso, partner? Hindi na. Hindi na yung magsasampa ng kaso dito pag tinulungan nyo na timely ang yung tulong habang naroon. Pagdating dito, pag minsan nga may mga money claims pa yan, sinasabi, sir, wag na po kasi tinulungan naman po ako, inasistihan naman po. Ang aking paalala po sa ating mga ahensya. Now, meron pa tayong panahon last 5 minutes daw, pero ito pakisagot nyo lang po kahit sino po sa inyong dalawa, Pastor Joe. Bakit sa palagay ninyo ang isang OFW na imbes na ipaalam yung tunay na nangyayari sa kanya habang nandoon sa ibang bansa, bakit parang pinipili na lang nilang manahimik at hindi sabihin ang totoo sa kanilang pamilya? Ako na siguro mauna. Sige po. Ayaw nilang, halimbawa, may mga cases, partner, ganito may sakit sa puso, magulang, may sakit yung tatay o nanay. Pangalawa, syempre, parang yun ang coping mechanism nila para hindi sila maawa lalo sa sarili nila kung lalapit pa. Pero hindi po tama. Totoo na unawaan natin na yung halimbawa may sakit sa puso, pwede naman sa tiyo, tiya, kapatid. Wag sa parents. Pwede naman po yun. Hanggat maaari sa gobyerno, sabihin po natin, walang makakatulong sa iyo at ang pinakamalapit na tutulong sa iyo, walang iba kundi ang ating Pilipinas sa nasabing host country. Walang iba kundi ang ating polo, ang ating embahada na tutulong sa iyo. Wag na manahimik po kayo. Mahirap po yun. Opo, at ang isang direct answer din, napakaganda ng tanong na yun ni Pastor Rene Bunsoy, po. Actually, yung pang mga original batas natin, Republic Act 8042 pa lamang, as amended by Republic Act 10022. Ngayon, meron na namang Republic Act 11641, doon pa lamang ay nakalagay na po that our government, that state, of course, through the PUEA then, at saka yung OWA, ngayon, through the Department of Migrant Workers, our OFWs must be trained how to assert their rights under the law and under their overseas employment contract. So yun po ang tuwirang sagot doon na Pastor Rene. Katungkulan po ng ating pamahalaan, katungkulan po ng serbisyong OFW. Ano po ngayon? Itong Global Filipino Movement at saka katungkulan po ng lahat ng stakeholders. Turuan po natin. Lalo na yung local private recruitment agencies. Turuan po ninyo ang ating mga kababayan how to assert their rights. At ang mga karapatan po ninyo, saklaw na saklaw po ng mga batas na napakagagandang ito. If there is any violation of the law, any violation of the contract affecting our overseas Filipino workers, we can file all the possible cases. May money claims po dyan, yung moral damages, exemplary damages, nominal damages, pwede po natin i-claim lahat yan. At pwede natin i-prosecute criminally kung kinakailangan at may basihan po tayo at mukhang meron. At saka po yung disciplinary action cases against the sabay-sabay po yan, yung foreign employer, foreign principal at saka po yung local agency po dito para po ma-blacklist yung mga dapat ma-blacklist. Mukhang itong tanong na ito walang puwang sa lambing, talagang mukhang puro hataw ang ginawa natin dito. Apat lang. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Okay. Well, with that, magtatapos na tayo mga kapartner. Wala po tayong oras at napakagandang talakayan at mga nasagot yung ating mga katanungan. Partner. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at enjoy po kayo na makasama ang inyong mga pamilya sa iba't ibang probinsya. Nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo hanggang makabalik ng Manila. Magkarinigan po muli tayo bukas para po sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Pastor Joe Biaso. At ito naman po si Pastor Rene Bunsoy. At ito naman po si Pastor ni Carlos Cuya Caloycao Jr. na nagde-declare na nanalangin. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre kasama palagi sa ating dalangin ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po. God bless. Magandang araw po. God bless po.
God bless sa lahat. God bless, Pastor John, Pastor Rene. God bless po, Pastor Rene. Ako po si Noel Capasio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.